Inagaw nila ang aking karangalan at itinapon ang aking pagmamahal sa putikan. Habang nagsasaya si Isabel sa karangyang galing sa panlilinlang, ako na mismong ina ng kanyang nobyo ay itinuring nilang basahan at pilit na ikinukulong sa dilim. Ngunit hindi ako susuko. Mula sa alikabok ng pagmamaliit, babangon ako bilang totoong may-ari ng imperyong ito. Handa na ba silang magbayad sa oras ng aking pagbabalik? Anong klaseng dumi ito sa sapatos ko? Manang Stella, boba ka ba talaga o sadyang tanga para hindi makakita ng putik? Ang matalim at malupit na boses ni Isabel ay yumanig sa malamig na silid kainan ng mansyon. Bago pa man makapagsalita si Maristela, isang malakas na pagwiwisik ng kamay ang tumama sa hawak ng tray. Ang mangkok ng mainit na sinigang na buonder pagmamahal niyang niluto sa loob ng 3 oras para sa kanyang anak na si Lance ay nahulog at natapon sa semento. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang lumang apron, ang apron na may burdang maliit na pangalan ng kanyang anak nung bata pa ito. Hindi sumigaw si Maristela. Ang pinakamasakit na dusa ay ang pagdurusa na walang boses. Nanigas ang kanyang leeg, para siyang nasasakal sa sarili niyang hininga. Ang kanyang mga kamay na may sapin ng kapal mula sa mga taon ng pagsusumikap ay nanginginig habang bumabagsak ang mainit na sabaw sa kanyang mga tuhod. Sa gilid ng pintuan, nakatayo ang kanyang anak, si Lance. Ang lalaking ibinigay niya ang buong buhay upang palakihin at protektahan. Bahagyang nag-angat ng tingin si Maristela. Nanalangin na sana ay lumapit ang kanyang anak at hawakan ang kanyang balikat. Ngunit itinagilid ni Lance ang kanyang ulo at iniwas ang kanyang mga mata. "Tingnan mo ang katulong nga ito, Lance!" Sigaw ni Isabel habang itinaturo ang nagkalat na pagkain sa sahig gamit ang kanyang mamahaling sapatos. "Napaka-clumsy! Hindi man lang marunong mag-ingat. Bakit pa itinago pa ng pamilya niyo ang ganitong klaseng matanda rito? Nakakadiri!" "Isabel, babe, kalimutan mo na lang muna yan." Mahina at walang lakas na sagot ni Lance, pilit na pinakakalma ang kasintahan habang hindi tumitingin sa lumuluhod na matanda. "Manang Stella, linisin mo na lang agad yan. Nakakahiya sa mga bisitang darating mamaya." Ang salitang nakakahiya ay tumarak sa dibdib ni Maristela nang mas malalim kaysa sa kahit anong patalim. Nakakahiya. Ang sarili niyang anak, ang lalaking kanyang pinakain at minahal, ay nahihiya sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Lihim na pumikit si Maristela. Dahan-dahan niyang itinukot ang kanyang mga palad sa basa at mainit na sahig upang pulutin ang mga basag na piraso ng mangkok. Bawat paghawak niya sa seramiko ay parang paghawak sa mga natirang piraso ng kanyang pangarap para sa pamilyang ito. "Bilisan mo dyan!" dagdag pa ni Isabel habang sadyang itinutulak ng dulo ng kanyang sapatos ang pamunas na hawak ni Maristela. "Kung hindi ka lang matanda, baka pinalayas na kita agad dito." Tahimik na gumapang si Maristela patungo sa sulok, pitpit ang basahan at mga pira-pirasong alaala ng kanyang pagpapakasakit. Nang mag-isa na lamang siya sa maliit at madilim na kwarto ng mga kasambahay sa likod ng mansyon, inilapag niya ang basahang-basa ng sabaw at tubig. Sa kabilang bahagi ng manipis na pader, narinig niya ang mahinang boses ni Isabel na may kausap sa telpo. "Yes, Doc. Kailangan na nating maihanda ang mga papel para sa psychiatric evaluation ni Dr. Maristela Alonso." Wika ni Isabel na may kasamang malamig na halahak. "Kapag naipasa na natin na hindi na siya timtiman sa pag-iisip, madali na nating malilipat ang 50 milyong piso ng foundation sa account ko." "Si Lance? Huwag kang mag-alala sa kanya. Napakadali niyang pasunurin. Hawak ko siya sa leeg." Napahawak si Maristela sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Isabel ay tulad ng laso na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kadiliman at kasakitan, ang pang-inginig ng kanyang mga kamay ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matatag na lakas. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit na silver pen na may nakatagong recorder. Ang pulang ilaw nito ay patuloy na kumikislap, tahimik na nagtatala ng bawat patak ng kasamaan at katotohanan. Hanggang kailan magtitiis ang isang inang ibinigay ang lahat, kung ang mismong sariling dugo at laman ang nagbukas ng pinto sa kanyang pagkakulong?
Paano tututol ang puso kapag ang katarungan na lamang ang natitirang sandata sa dilim? Sa loob ng makitid at malamig na silid ng mga kasambahay sa likod ng dambuhalang mansyon, nakaupo si Maristela sa gilid ng lumang papag. Dahan-dahan niyang itinataas ang gilid ng kanyang apron upang tingnan ang kanyang tuhod. Namumula at pasa-pasa ito dahil sa lakas ng pagkakahulog ng mangkok at ang matigas na semento. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ngunit ang bawat paghinga niya ay tila may halong tinik ng dusa. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Pumasok si Nanay Bining, ang matandang kwanggiya na higit 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya Alonso. Hawak nito ang isang maliit na tasa ng mainit na tsaa at isang malinis na tualya. Doktora, Ma'am Maristela. Ang boses ni Bining ay nanginginig sa matinding pighati. Lumuhod ang matanda sa harap ni Maristela at inilagay ang mainit na tualya sa pasa ng kanyang amo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung wala akong nagawa habang pinalalait kayo. Nang babae niyon sa harap ni Sir Lance. Bahagyang ngumiti si Maristela, bagaman bakas ang pagod sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang nangangatog na mga kamay ni Bining. Huwag kang humingi ng tawad, Bining. Ginagawa mo lang ang dapat upang protektahan ang sarili mo. Kailangan ko matapos ang pagsubok na ito. Inilabas ni Maristela ang silver pen na kumikislap pa rin ang lihim na ilaw. Narinig ko ang lahat, Bining. Ang plano nila ni Dr. Ramos na ikulong ako sa pasilidad ng mga may sakit sa pag-iisip upang makuha ang pondo ng kalinga ng ina. Nanlaki ang mga mata ni Bining sa matinding gulat at takot. Diyos ko, napakasama ng babaeng yan. Doktora, kailangan niyo na sabihin kay Sir Lance ang katotohanan. Naniniwala ako na makikinig siya kapag narinig na ito. Hindi pa ngayon. Malamig ngunit buong determinasyong sagot ni Maristela. Kapag nagsalita ako ngayon, nang walang sapat na patunay sa korte, gagamitin ni Isabel ang kanyang mga doktor upang sabihing nag-iimbento lamang ako dahil sa ubo at tanda. Kailangan kong mahuli ang kanyang mga kamay sa mismong loob ng kaba ng yaman. Biglang yumanig ang hamba ng pinto nang itulak ito ng malakas mula sa labas. Nakatayo si Isabel sa liwanag ng hallway, nakakrus ang mga bisig at may matalim na tingin sa dalawang matanda. Anong ginagawa mo rito, Bining? Sigaw ni Isabel sa mataray na boses. Sinasayang mo ang oras mo sa pag-aalaga sa basahang ito? Bakit? Kamag-anak mo ba ang matandang yan? Mabilis na tumayo si Bining at iniharang ang sarili sa harap ni Maristela. Naglalaan lang po ako ng warm compress para sa pasa niya, Ma'am Isabel. Manahimik ka! Putol ni Isabel sa mga salita ni Bining. Isa kang katulong dito at ako ang susunod na may-ari ng bahay na ito. Kapag nakita pa kitang nakikipag-usap o nag-aalaga sa basahang yan, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na separation pay at itatapon kita sa kalsada. Lumabas ka dyan ngayon din. Tumingin si Bining kay Maristela na may humihinging tawad na mga mata bago mabilis na yumuko at lumabas ng silid. Iniwan ni Isabel ang pinto na nakabukas ng bahagya habang naglalakad palayo na may tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig. Nang makasiguro si Maristela na malayo na ito, kinuha niya ang kanyang lihim na telepo na mula sa ilalim ng kutsyon. Isang mensahe mula kay Attorney Santos ang lumabas sa screen. Doktora Maristela, kaka-verify lang ng audit team. Nagkaroon ng wire transfer ngayong gabi. 5 milyong piso mula sa charity account patungo sa isang hindi kilalang offshore account sa Switzerland. Inaprobahan ito gamit ang digital signature na nagmula sa laptop sa loob ng mansyon. Bakit nagmamadali si Isabel na ilipat ang ganitong kalaking halaga sa Switzerland bago pa man opisyal na maganap ang turnover gala? Habang nag-iisip si Maristela sa gitna ng dilim, narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa na patungo sa kanyang silid. Ang liwanag ng isang flashlight ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng pinto. Bumukas ang pinto ng bahagya. Sa liwanag ng flashlight, nakatayo si Lance na may hawak na lumang kahon ng medisina, nakatitig sa matandang nakaupo sa papag. Inilapag ni Lance ang lumang kahon ng gamot sa gilid ng mesa nang hindi tumitingin sa mga mata ni Maristela. Igamot mo yan sa pasa mo, Manang Stella. At please,
Huwag ka nang gumawa ng ingay kay Isabel. Mahinang pakiusap niya bago mabilis na tumalikod at isinarado ang pinto. Nakatitig si Maristela sa maliit na kahon ng gamot. Wala ni isang salita ng pag-aalala. Wala man lang tanong kung masakit ba. Ang tanging alala ng sarili niyang anak ay ang galit ng kanyang kasintahan. Kinabukasan, naging abala ang buong mansyon para sa isang intimate dinner party na inihanda ni Isabel para sa kanyang mga kaibigan mula sa alta sosyedad. Nagsuot si Isabel ng mamahaling pulang damit at nagpalagay ng mamahaling palamuti sa hapagkainan. Huwag na huwag kang lalabas sa kusina habang narito ang mga bisita ko, Manang Stella. Malamig na banta ni Isabel habang dinuduro ang mukha ng matanda. Ayokong makakita ang mga kaibigan ko ng isang katulon na mukhang dugyot. Nakakasira ka ng selda. Tumango lamang si Maristela at nanatili sa loob ng kusina. Habang naghuhugas siya ng mga plato, naririnig niya ang malakas na tawanan at ang kalansing ng mga baso sa silid kainan. Oh, Lance's mother? Narinig ni Maristela ang maarte at maengay na boses ni Isabel sa gitna ng usapan ng mga bisita. She passed away a long time ago. Lance doesn't really like talking about her. She was, well, not really built for our social class anyway. Napatigil ang kamay ni Maristela sa ibabaw ng plato. Ang salitang yon ay parang isang matalim na balisong na itinarak sa kanyang likod. Patay na. Ipinagbili na ni Isabel ang kanyang buhay upang hindi mapahiya sa mga kaibigan nito. Sa gilid ng kwadra, nakita ni Maristela na hinila ni Lance si Isabel, palabas ng silid kainan patungo sa hallway. Isabel? Babe? Bakit mo sinabing patay na si Mommy? Mahina at nanginginig na pakiusap ni Lance. Alam mong nagpapagamot lang siya sa ibang bansa? Nang dilat ang mga mata ni Isabel at mabilis na pinalibutan si Lance ng kanyang matalas na boses. Lance? Are you crazy? Gusto mo bang magtanong ang mga kaibigan ko kung bakit hindi nagpapakita ang ina mo sa mga party natin? Isipin nila wala kayong pera. O may itinatagong iskandalo ang pamilya nyo. Ginagawa ko ito para protektahan ang reputasyon mo, Lance. Bakit ba napakawalang utang na loob mo? Yumuko si Lance, nawala ng lakas na lumaban. I'm sorry, babe. I just felt bad. Bumalik si Maristela sa harap ng lababo. Tumingin siya sa maliit at may lamat na salamin na nakasabit sa dingding ng kusina. Nakita niya ang kanyang refleksyon, ang kanyang buhok na nakatali ng mahigpit, ang kanyang namumutlang muka, at ang lumang apron na may mansa ng mantika. Ako ang nagpundar ng bawat haligi ng bahay na ito. Isip ni Maristela habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit sa mata ng sarili kong anak, ako ay isang multo na kailangang ibaon sa limot upang hindi makasira sa kanyang karangyaan. Inabot ni Maristela ang guest list na naiwan sa counter ng kusina upang alamin kung sino ang mga bisita. Sa gitna ng mga pangalan ng mga negosyante at kilalang tao, isang pangalan ang tumawag sa kanyang pansin. Mr. Fernando Cruz, ang Chief Auditor ng Alonso Group at matalik na kaibigan ng kanyang yumao na asawa. Bakit narito si Mr. Cruz sa isang pribadong pagtitipon na inorganisa ni Isabel nang hindi nalalaman ng lupo ng kumpanya? Kailangan ng ilabas ni Maristela ang mga natirang baso patungo sa side table sa labas ng kusina. Habang naglalakad siya sa gilid ng bulwagan, nasalubong niya si Isabel na may hawak na baso ng mamahaling Merlot wine kasama ang dalawa nitong kaibigan. Nang makita ni Isabel ang katulong na naglalakad sa malapit, pumasok ang matinding inis sa kanyang dibdib. Upang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga kaibigan, sadyang itinulak ni Isabel ang kanyang braso sa tray ni Maristela. Mabilis na natapon ang buong baso ng pulang alak sa mukha at dibdib ni Maristela. Look at what you've done, you incompetent old fool! Sigaw ni Isabel na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, dahilan upang matigil ang usapan ng lahat ng bisita. Napakabastos mo! Nasira mo ang gabi namin! Ang pulang alak ay dahan-dahang umaagos sa pisingi ni Maristela na para mga patak ng dugo sa kanyang namumutlang balat. Sa gitna ng maraming bisitang nagbubulungan at natatawanan, nakatayo si Lance sa di kalayuan.
Nakatitig sa kanyang ina, nakatali ang dila, at walang magawa upang ipagtanggol ito. Pagkatapos ng kahiyahiyang hapunan, nanatili si Maristela sa kanyang maliit na kwarto. Pinupunasan ang natuyong alak sa kanyang damit at mukha. Hating gabi na, nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa hallway, bumukas ang pinto at pumasok si Isabel, kasama ang isang lalaking nakasalamin at may bitbit na itim na bag. Si Dr. Ramos, isang kilalang psychiatrist na kilala sa kanyang pagiging bulok at mabilis mabili ng pera. Inumin mo ito, Manang Stella. Malamig na utos ni Isabel habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Baka sakaling kumalma yung utak mo at hindi ka na nagwawala sa harap ng mga bisita natin. Nang lumabas si Isabel at ang doktor, inilapit ni Maristela ang tasa sa kanyang ilong. Bilang isang kilalang doktor at negosyante, agad niyang naamoy ang matapang na chemical na nakatago sa ilalim ng amoy ng chamomile, isang malakas na pampatulo ng kamalayan at pampatulog. Dahan-dahan niyang itinapon ang likido sa paso ng halaman sa gilid ng kanyang bintana. Lihim na sumunod si Maristela sa dalawa patungo sa study room sa ikalawang palapag. Nakatayo siya sa gilid ng malaking pinto ng silid, inilabas ang kanyang silver pen at inilapit ang nakatagong mikropo na sa maliit na biyak ng pinto. Isabel, medyo peligroso ito. Maririnig ang nanginginig na boses ni Dr. Ramos. Ang pagpirma sa medical na ulat para ideklarang may matinding sakit sa pag-iisip si Dr. Maristela Alonso kahit wala siya rito ay malaking kasong kriminal. Isang malamig na halakak ang binitawan ni Isabel. Huwag kang matakot, Doc. Bakit ka ba nanginginig? 5 milyong piso ang ipapasok ko sa account mo sa oras na maikulong natin ang matandang yon sa pasilidad. At kapag nakuha ko na ang kapangyarihan sa foundation, walang makakaalam dahil sasabihin natin kay Lance na malala na ang demensya ng ina niya. Inilabas ni Dr. Ramos ang isang itim at encrypted na USB drive at inabot ito kay Isabel. Nandito ang lahat ng peking record ng ospital at ang mga pirma ng mga saksi. Gamitin mo ito kapag dumating ang mga pulis at social workers. Sa gitna ng kadiliman sa hallway, napanghiti ng bahagya si Maristela. Tumingin siya sa dulo ng kanyang ballpen. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patuloy na kumikislap, lihim at tahimik na nagtatala ng bawat salita ng panlilinlang. Nang buksan ni Dr. Ramos ang pinto upang lumabas, mabilis na sumandal si Maristela sa likod ng malaking post. Sa kanyang pagmamadali, isang maliit na plastik na bote ng gamot ang nadulas mula sa bulsa ni Dr. Ramos at gumulong sa carpeted na sahig. Biglang lumabas si Lance mula sa living room habang hawak ang isang baso ng tubig. Napatigil siya nang makita ang doktor sa harap ng study room. Dr. Ramos? Anong ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Nagtatakang tanong ni Lance. At bakit tayo galing sa silid ng mga katulong kamakailan? Mabilis na lumabas si Isabel mula sa study room, yumakap sa bayaw ni Lance at naglabas ng isang mapagkunwaring alala sa kanyang muka. Babe, ako ang tumawag sa kanya. Mabilis na pagsisinungaling ni Isabel. Nag-aalala kasi ako kay Manang Stella. May violent episodes na siya at nagiging peligroso na para sa ating lahat rito sa bahay. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas siya. Tumingin si Lance sa bote ng gamot sa sahig, pagkatapos ay kay Isabel. Ang pagdududa ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga mata. Violent episodes? Isabel, katulong lang si Manang Stella. Bakit kailangan ng isang kilalang psychiatrist para sa kanya? 2:00 na madaling araw, habang tahimik na natutulog ang buong mansyon, dahan-dahang binuksan ni Nanay Bining ang maliit na pinto sa likod ng bakuran. Si Maristela, na nakabalot sa isang simpleng itim na shawl sa ibabaw ng kanyang damit katulong, ay lihim na lumabas patungo sa madilim na kalsada. Isang itim na kotse ang nakaparada sa ilalim ng punong mangga sa dulo ng kalsada. Sa loob nito ay nakaupo si Attorney Santos, ang matagal ng legal counsel at matalik na kaibigan ng pamilya Alonso. Doktora, Mama Maristela. Ang boses ni Ate Santos ay nanginginig sa matinding pag-aalala habang tinitingnan ang namumutlang muka at gas-gas na mga kamay ng kanyang amo. Diyos ko, hindi ko kayo halos makilala.
Bakit kailangan niyo pang tiisin ang ganitong paghihirap? Umupo si Maristela ng straight at maayos. Ibinabalik sa kanyang sarili ang dignidad at lakas ng isang makapangyarihang pinuno. Salamat sa pagdating, attorney. Ang sakit ng katawan ay mabilis mawala. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay kailangang gamutin sa tamang paraan. Ano ang balita sa pondo ng kalinga ng ina? Inabot ni Ate Santos ang isang tablet na naglalaman ng mga bank statement at audit reports. Malala na po, Doktora. Bukod sa 5 milyong pumasok sa Switzerland kamakailan, may panibagong 7 milyong piso na inilipat si Isabel sa kanyang sariling boutique account ngayong hapon. Pinalsipikan niya ang pirma ng lupon at pinalabas na mga kagamitan ito para sa mga batang ulila sa ampunan. Hinawakan ni Maristela ang screen ng tablet, ang kanyang mga mata ay nagiging kasing tigas ng bakal. Hayaan mo siyang kumuha pa, attorney. Huwag mong harangan ang anumang transaksyon. Nanlaki ang mga mata ng abogado sa gulat. Po? Doktora, halos 12 milyong piso na ang nawawala sa pondo. Iyon ang gagamitin nating lubid upang bitayin ang kanyang karangyaan sa harap ng buong bansa. Malamig at buong determinasyong sagot ni Maristela. Sa darating na turnover charity gala sa Manila Hotel, sa sandaling umakyat si Isabel sa entablado upang ideklara ang sarili bilang bagong pangulo ng foundation. Doon natin ilalabas ang lahat, ang mga audio recording ng pananakot, ang mga peking resibo at ang warrants of arrest. Tumingin si Ate Santos kay Maristela ng may matinding paggalang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magaspang na kamay ng dating pangulo gamit ang 2 niyang kamay. Inaasam ko ang araw na yon, Madam President. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong katatagan. Bago sumikat ang araw, mabilis na bumalik si Maristela sa likod ng mansyon. Dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto ng kusina at isinarado ang trangka nang walang anumang ingay habang ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay pumapasok sa silid. Ngunit napatigil si Maristela sa kanyang pagkakatayo. Ang ilaw sa malaking kusina, na iniwan niyang madilim bago siya umalis, ay kasalukuyang nakabukas. Sa may gilid ng hagdanan, nakatayo si Isabel. Nakasuot ito ng mamahaling silk robe, nakakrus ang mga braso, at nakatitig ng diretso sa pinto kung saan pumasok si Maristela. Ang kanyang muka ay puno ng matinding hinala at malamig na galit. Saan ka galing sa gitna ng madaling araw, Manang Stella? Tanong ni Isabel sa isang matalim at nakakatakot na boses. Saan ka galing sa gitna ng madaling araw, Manang Stella? Tanong ni Isabel sa isang matalim at nakakatakot na boses. Dahan-dahan na inangat ni Maristela ang itim na plastic bag na inihanda niya kanina sa tabi ng pinto. Itinapon ko lamang po ang basurahan sa labas, Ma'am Isabel. Mahinang sagot ni Maristela sa isang banayad na boses. Baka po mga moy sa kusina pagdating ng umaga. Tinitigan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa, puno ng matinding hinala. Nagmamagaling ka talagang matanda ka! Dahil sa kapangahasan mong gumalagala sa madaling araw, lilinisin mo ang buong bodega sa basement ngayong umaga. At walang kakain hanggang hindi nagnaningning ang sahig doon. Buong umagang nagtrabaho si Maristela sa malamig at mamasa-masang bodega. Ang alikabok at amoy ng lumang kahoy ay pumasok sa kanyang ilong, ngunit hindi siya nagreklamo. Tanghaling tapat nang bumaba si Isabel upang tingnan ang kanyang ginagawa. Habang nakayuko si Maristela upang punasan ng sahig, isang lumang kwintas na pilak ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang apron. Isang maliit na locket na naglalaman ng larawan ng kanyang yumao na asawa, ang ama ni Lance. Nang makita ni Isabel ng kumikislap na pilak, nagningning ang kanyang mga mata sa inggit at galit. Ano yan? Sigaw ni Isabel habang mabilis na lumalapit. Nagnakaw ka ba rito sa bahay? Akin na yan! Huwag pakiusap, Ma'am Isabel. Pakiusap ni Maristela sa kauna-unahang pagkakataon na may halong panginginig ang boses. Alaala po ito ng aking yumaong asawa. Wala po itong halagang pera sa iba. Akin na sabi! Marahas na inagaw ni Isabel ang kwintas mula sa leeg ni Maristela, dahilan upang maputol ang kadena at mag-iwan ng pulang sugat sa balat ng matanda. Mabilis na naglakad si Isabel patungo sa bakuran habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan.
Sa harap ng dalawang katulong, itinapon ni Isabel ang kwintas ng buong lakas patungo sa maruming kanal sa gilid ng kalsada. Ayan! Hanapin mo dyan sa kanal yung basurang sinasabi mo? Halahak ni Isabel bago mabilis na pumasok sa loob ng bahay upang wag mabasa ng ulan. Hindi umiyak ng malakas si Maristela. Sa ilalim ng buhos ng malamig na ulan, dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng kalsada. Ang maruming tubig at putik ay mabilis na humahampas sa kanyang apron at mukha. Gamit ang kanyang mga basang kamay, kinapa niya ang ilalim ng maruming kanal. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang saksak ng malamig na bakal. Ngunit hindi niya binitawan ang pag-asa. Pagkaraan ng mahabang sandali ng paghahanap sa putikan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang maliit at matigas na hugis ng loket. Inangat ni Maristela ang putikang kwintas. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib at hinagka ng may matinding pagmamahal habang ang ulan ay naghuhugas sa putik sa kanyang muka. Sa ikalawang palapag ng mansyon, nakatayo si Lance sa likod ng malaking bintana ng salamin. Hawak niya ang isang payong, ngunit nakatali ang kanyang mga paa sa takot kay Isabel. Nakikita niya ang katulong na nakaluhod sa putik, yakap-yakap ang maliit na kwintas sa ilalim ng ulan. Isang matinding kirot at pagkahiya ang pumuno sa kanyang dibdib. Bakit hindi man lang siya makalabas upang payungan ang matanda? Anong uri na siyang tao dahil sa kanyang pagiging duwag? Habang nakaluhod pa rin si Maristela sa basang kalsada, isang puting kotse ng pulisya na may umilaw na kulay asul at pulang ilaw ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Ang kotse ng pulisya na huminto sa gate ay tinawag mismo ni Isabel. Nais niyo mag-iwan ng opisyal na police blotter report na may nagwawalang katulong sa bahay upang magamit ito sa formal na pagpapakulong kay Maristela sa pasilidad ng mga may sakit sa pag-iisip. Gabi na nang pumasok si Lance sa maliit na kwarto ng katulong habang tahimik na nagpapahinga si Maristela sa kanyang papag. Ang matanda ay nanginginig sa lamig dahil sa matinding pagkakabasa sa ulan kanina. Dahan-dahang kinuha ni Lance ang kanyang sariling makapal na kumot at inilagay ito sa balikat ni Maristela upang pawiin ang lamig na nararamdaman ng matanda. Sa tabi ng unan, nakatagilid ang lumang locket na napulot sa kanal. Inabot ito ni Lance. Nanbuksan niya ang maliit na takip ng locket, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang larawan sa loob, kahit medyo nabasa ng tubig, ay ang muka ng kanyang yumao na ama. Bakit? Bakit hawak ng katulong na ito ang larawan ni Papa? Bulong ni Lance sa kanyang sarili, habang ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib ay tila gustong sumabog sa takot at pagtataka. Lumabas si Lance sa kwarto at mabilis na pumunta sa master bedroom kung saan nag-aayos si Isabel sa harap ng malaking salamin. Isabel! Bakit tinawag mo pa ang mga pulis kanina? Galit na tanong ni Lance habang nanginginig ang kanyang boses. At bakit mo itinapon sa kanal ang kwintas ni Manang Stella? Nakita ko ang larawan sa loob nito. Larawan yun ni Papa. Napatigil si Isabel sa pag-aayos. Ngunit mabilis na pinalitan ng matalas na ngiti ang kanyang mukha. Humarap siya kay Lance at hinawakan ang magkabilang pisingi ng binata. Lance, babe, nakikinig ka na naman ba sa kwento ng matandang yon? Tanong ni Isabel sa isang matamis, nuit lason na boses. Nanakaw niya ang kwintas na yan sa kwarto ng mami mo bago umalis si Tita Maristela patungong Amerika. Nagsisinungaling siya sa iyo, Lance. Ginagawa ko ang lahat ng ito upang protektahan ang ari-arian ng pamilya niyo. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, baka mas mabuting iwan na lang kita at ipatigil ang kasal natin. Naipit ang hininga ni Lance. Ang takot na maiwan ng babaeng pinakamamahal niya ay muling pumawi sa kanyang kaunting lakas ng loob. Isabel? No, please. I'm sorry. Huwag kang umalis. Pagkaalis ni Isabel patungo sa banyo, nanatili si Lance sa tabi ng vanity table. Sa kanyang lumalalang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na drawer sa ilalim ng salamin. Sa loob nito, nakakita si Lance ng isang resibo mula sa mamahaling alahas sa Greenbelt. ₱1,000,000 na binayaran gamit ang pondo ng kalinga ng Ina Foundation. Ngunit, ang mas nakakapanginig ng laman ay ang papel sa ilalim ng resibo. Isang one-way plane ticket patungong Zurich, Switzerland sa pangalan ni Isabel Valderrama lamang.
Ang petsa ng pag-alis? Umaga mismo pagkatapos ng turnover charity gala, bakit aalis si Isabel patungong Switzerland nang mag-isa at walang balik sa mismong umaga pagkatapos ng gala night? Habang hawak ni Lance ang tiket sa kanyang nanginginig na kamay, narinig niya ang tunog ng pinto ng banyo na bumubukas. Naglalakad na pabalik si Isabel. Mabilis na naisara ni Lance ang drawer bago pa tuluyang lumabas si Isabel mula sa banyo. Huminga siya ng malalim at pilit na itinatago ang panging inig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa salamin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Lance ang matinding lamig ng katotohanan. Gagamitin lamang siya ni Isabel at iiwan siyang walang-wala pagkatapos makuha ang pondo ng kanyang pamilya. Isang araw, bago ang Grand Charity Gala sa Manila Hotel, dinala sa mansyon ang isang malaking garment bag. Inilabas ni Isabel ang isang mamahaling gintong gown na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isang damit na binili gamit ang pera ng mga batang ulila sa kalinga ng Ina Foundation. Inilagay ni Isabel ang gown sa harap ni Maristela. "Plansahin mo ito ng maayos, Manang Stella?" Banta ni Isabel habang dinuduro ang muka ng matanda. "Kapag nagkaroon man lang ng kahit isang tupi o mansa ang tilang ito, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo." Habang busy si Isabel sa pakikipag-usap sa telepono sa mga reporter ng media tungkol sa kanyang pagnanais na tumulong sa mga mahihirap, dahan-dahan lumapit si Maristela sa bag na naglalaman ng mga gagamitin sa presentasyon. Pabilis niyang pinalitan ang USB drive ni Isabel. Ang lalagyan ng presentasyon ay pinalitan niya ng panibagong USB drive na naglalaman ng buong audit logs ng bangko, mga resibo ng pagnanakaw, at ang malinaw na audio recording ng pananakot at pagmamanipula ni Isabel sa mansyon. Sa kabilang bahagi ng bahay, lihim na binuksan ni Nanay Bining ang isang lumang maleta sa bodega. Sa loob nito nakatago ang tunay na damit ni Dr. Maristela Alonso. Isang royal blue na gown na gawa sa mamahaling silk at ang pambihirang brooch ng pamilya Alonso. Dahan-dahang hinawakan ni Maristela ang tela na kanyang sariling damit. Sa kabila ng mga pasa at dumi sa kanyang apron, naramdaman niya muli ang init ng kanyang tunay na dignidad. Hindi siya isang katulong na pwedeng apak-apakan. Siya ang pangulo ng kumpanyang ito. Kinaumagahan, habang inililipat ni Maristela ang gown patungo sa hanger, sadyang tinabig ni Isabel ang gilid ng ironing board dahilan upang maipit ang dulo ng tela sa mesa. "Ang tanga-tanga mo talaga!" sigaw ni Isabel, habang marahas na isinasampal ang kanyang kamay sa pisngi ni Maristela. "Sinasadya mo talagang sirain ang damit ko dahil inggit ka." Tumingin si Isabel sa oras sa kanyang mamahaling orasan, pagkatapos ay kay Lance na nakatayo sa di kalayuan at nakatitig sa kanila ng may malamig at nanginginig na mata. "Dahil dyan, ikukulong kita sa basement hanggang matapos ang gala bukas," sigaw ni Isabel. "Bining, kaladkarin mo ang matandang ito papuntang basement at i-lock mo ang pinto. Ayaw kong makakita ng malas sa araw ng tagumpay ko." Dinala si Maristela sa madilim na bodega sa ilalim ng bahay. Narinig niya ang tulog ng susi na umiikot sa pintuan mula sa labas. Isang double lock na nagkukulong sa kanya sa gitna ng malamig at madilim na silid. Ilang oras lamang bago magsimula ang Grand Gala. Sa loob ng madilim at malamig na bodega sa ilalim ng bahay, walang anumang ilaw at amoy amag ang paligid. Nakaupo si Maristela sa ibabaw ng isang lumang kahoy na kahon. Hindi siya umiyak o sumigaw sa takot. Sa halip, dahan-dahan siyang huminga ng malalim upang kumalma ang kanyang puso. Mula sa kanyang mga labi, lumabas ang isang mahinang awit. Isang lumang oyayi na madalas niyang awitin kay Lance noong bata pa ito upang patahanin sa gitna ng gabi. Ang mahinhin at malalim niyang boses ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa gitna ng madilim na silid. Na tila ba ang kanyang kaluluwa at dignidad ay hindi kailanman maikukulong ng kahit anong makapal na bakal. Sa itaas ng mansyon, abala si Isabel sa pag-aayos sa harap ng malaking salamin habang isinusuot ang gintong gown at ang mga mamahaling alahas na binili mula sa pondo ng mga ulila. "Ibigay mo sa akin ang telepono mo, Bining." Malamig na utos ni Isabel habang nakatayo sa may pintuan ng sasakyan. "Ayaw kung may tinatawagan ka habang wala kami rito sa bahay.
At wag na wag mo bubuksan ang basement hanggang hindi kami nakakabalik mula sa Manila Hotel. Kinuha ni Isabel ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Bining at mabilis na inilagay ito sa kanyang handbag. Tumingin si Isabel kay Lance na nakasuot ng mamahaling tuxedo, ngunit namumutla ang mukha at tila malayo ang iniisip. Babe, cheer up! Ngayong gabi, opisyal nang magiging ate ng buong kalinga ng Ina Foundation at ang pangalan ng pamilya Alonso. Ito ang simula ng ating imperyo. Walang kibo si Lance. Nakatitig lamang siya sa pintuan ng basement sa malayo bago siya pilit na itinulak ni Isabel pumasok sa loob ng pampasaherong limousine. Umalis ang convoy ng mga mamahaling kotse patungong Manila Hotel. Ang buong mansyon ay muling nabalot ng matinding katahimikan. Sa loob ng bodega, pinalabas ni Maristela mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pangkipit ng buhok na gawa sa matigas na bakal. Sa tulong ng kaunting liwanag na nagmumula sa biyak ng maliit na bintana sa itaas, dahan-dahan niyang isinoksyok ang bakal sa lagusan ng lumang trangkahan ng pinto upang subukang buksan ito. Sa kabilang bahagi ng pinto, mabilis na tumakbo si Nanay Bining pababa sa hagdanan ng basement. Hawak niya ang isang lumang ekstrang susi na nakuha niya mula sa ilalim ng lumang generator sa bakuran. Doktora! Doktora Maristela! Narito po ako! Bulong ni Bining habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Inilagay ni Bining ang susi sa trangkahan, ngunit bago pa man niya maiikot ang susi upang buksan ang pinto, isang mabigat na yabag ng sapatos ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang matangkad na lalaki. Ang bodyguard na lihim na iniwan ni Isabel upang magbantay sa bahay. Ang kasalukuyang nakatayo sa tuktok ng hagdanan, nakatitig sa matandang kwanya ng may malamig at nakatatakot na tingin. Anong ginagawa mo rito, matanda? Malamig na tanong ng bodyguard habang mabilis na bumababa sa hagdanan patungo kay Bining. Ngunit bago pa man mahawakan ng bodyguard ang braso ng matandang kwanggiya, dalawang lalaking nakasuit na itim, mga tauhan sa seguridad na ipinadala ni Attorney Santos, ang mabilis na pumasok mula sa pinto sa likod ng bakuran. Lihim nilang hinawakan at pinigilan ang bodyguard bago pa man ito makagawa ng anumang ingay o makatawag ng tulon. Mabilis na inikot ni Bining ang ekstrang susi sa trangkahan. Bumukas ang mabigat na pinto ng bodega. Doktora! Ligtas na po kayo! Umiiyak na bulong ni Bining habang inaalayan si Maristela na lumabas mula sa madilim na silid. Tumingin si Maristela kay Bining at sa mga tauhan ni Ate Santos. Wala ni isang bakas ng takot o kahinaan sa kanyang mukha. Tanging malamig, matatag at makapangyarihang dignidad. Salamat, Bining. Magsimula na tayo. Umakyat si Maristela sa silid kung saan nakatago ang kanyang maleta. Sa tulong ni Bining, hinugasan niya ang dumi, putik at amag sa kanyang mukha at mga kamay. Isinuot ni Maristela ang kanyang royal blue na silk gown. Inayos ni Bining ang kanyang buhok sa isang eleganteng bun at dahan-dahang inilagay ang gintong brooch ng pamilya Alonso sa ibabaw ng kanyang dibdib. Lumuluha si Bining habang nakatitig sa kanyang amo. Diyos ko, Mama Maristela, lagdiningning po kayo. Ito ang tunay na pangulo ng pamilya Alonso. Numiti si Maristela na may kaunting lambing. Isinuot niya ang isang simpleng lumang overcoat sa ibabaw ng kanyang gown at kinuha ang kanyang bonnet at salamin, ang huling proteksyon para sa kanyang nakagulat na grand entrance. Sa labas ng bakuran, nakaparada ang itim na Maybach sedan ni Attorney Santos. Mabilis na binuksan ng driver ang pinto para kay Dr. Maristela. Bago pumasok sa sasakyan, tumigil si Maristela at tumingin sa dambuhalang mansyon sa huling pagkakataon. Tapos na ang pagtiis, Bining. Malamig at buong kapangyarihang wika ni Maristela. Oras na para singilin ang bawat patak ng luha, dusa at panlilinlang. Mabilis na humarurot ang sasakyan ni Maristela sa gitna ng gabi patungong Manila Hotel. Sa loob naman ng naglalakihang grand ballroom ng hotel, ang mga makukulay na ilaw ay nakatutok sa gitna ng entablado. Ang host ng kaganapan ay nagsalita sa mikropono sa harap ng daan-daang bisita mula sa alta sosyedad. Ladies and gentlemen, let us all welcome
the new chairperson and president of Kalinga ng Ina Foundation, Miss Isabel Valderrama. Umakyat si Isabel sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan ng mga bisita at kislap ng mga kamera ng media. Hawak niya ang mikropono, buong pagmamalaking nakatayo at handa nang ideklara ang kanyang panalo, nang walang kaalam-alam na ang sasakyan ng tunay na pangulo ay nakahinto na sa mismong pintuan ng hotel. Sa loob ng napakalaking grand ballroom ng Manila Hotel, nagniningning ang mga crystal chandelier sa ibabaw ng mga senador, negosyante at kilalang tao mula sa alta sosyedad. Ang mga kamera ng media ay patuloy na kumikislap patungo sa entablado. Nakatayo si Isabel sa harap ng podium, nakasuot ng gintong gown na nagkakahalaga ng ₱250,000. Nagpakita siya ng isang matamis at napaka-plastic na ngiti sa harap ng madla. Good evening, everyone! Ang maarte at maingay na boses ni Isabel ay umalingaw sa mga speaker ng bulwagan. Tonight is not about me. Tonight is about the poor, orphan children of Kalinga ng Ina Foundation. As the new chairperson, I promise to give them love, dignity, and every single peso they truly deserve. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Lance na nakasuot ng mamahaling taksido. Ngunit ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga palad ay malamig. Tinitigan niya si Isabel, ang babaeng pinaglaban niya laban sa sarili niyang ina. Ngunit wala siyang naramdamang pagmamahal, kundi matinding kaba at kahiyaan. Dahan-dahang, hinawakan ni Lance ang engagement ring sa kanyang daliri. Ang gintong singsing ay parang isang mabigat na bakal na nagtatali sa kanya sa isang dambuhalang kasinungalingan. Nais niya itong hubarin at itapon sa sahig. Nasaan ang kanyang ina? Talaga bang nawala ito sa pag-iisip tulad ng sinasabi ni Isabel? O siya ang totoong nawala ng bait dahil naniwala siya sa isang ahas? And now, sigaw ni Isabel na may matinding pagmamalaki habang itinuturo ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado. Let us unveil the official deed of transfer that passes the leadership of Alonso Group's foundation into my hands. Sa likod ng napakalaking bulwagan, dahan-dahang bumukas ang dalawang matataas na pinto. Isang tao ang lihim na pumasok. Si Maristela ay nakasuot pa rin ng kanyang lumang dark coat at bonnet sa ibabaw ng kanyang royal blue na gown, habang hawak ang isang pamunas sa kanyang mga kamay. Tumigil siya sa gitna ng aisle, nakatitig sa entablado kung saan nakatayo ang kanyang anak at ang babaeng nangloko sa kanila. Biglang nagkurap-kurap ang mga ilaw sa buong ballroom at dahan-dahang namatay ang mga chandelier. Ang buong bulwagan ay nabalat ng kadiliman at ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan sa pagtataka. What's happening with the lights? Ang boses ni Isabel ay naging mataray sa mikropono. Tech team, fix the screen immediately! Ngunit sa halip na, ang dokumento ng paglilipat ng kapangyarihan ang lumabas sa malaking LED screen na natili itong madilim. Isang solong, matalim na puting spotlight ang biglang bumukas at tumutok sa gitna ng madilim na bulwagan. Ang maliwanag na ilaw ay direktang tumama sa taong nakatayo sa dulo ng aisle. Isang matanda na nakasuot ng lumang coat ng katulong, may hawak na pamunas, at dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado ng may hindi matitinag na hakbang. Ang buong grand ballroom ay nabalot ng isang matinding katahimikan. Sa ilalim ng maliwanag na spotlight, naglakad si Manang Stella patungo sa harap ng entablado. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may hindi maipaliwanag na bigat at dignidad na nagpatigil sa bulungan ng mga tao. Galit na bumaba si Isabel mula sa entablado. Mabilis siyang lumapit sa katuling, habang ang mga kamera ng media ay patuloy na kumukuha ng larawan at video. Security! Anong ginagawa ng dugyot na katulong nga ito rito? Sigaw ni Isabel sa mataray na boses. Sino ang nagpapasok sa basahang ito? Bago pa man makalapit ang mga gwardiya ng hotel, itinaas ni Isabel ang kanyang kamay at marahas na isinampal ang kanyang palad sa pismi ni Manang Stella sa harap ng daan-daang bisita at kamera. Ang lakas ng sampal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bulwagan.
Napatingala ang matanda sa lakas ng tama sa kanyang pisingi, ngunit hindi siya natumba. Hindi siya dumaing. Dahan-dahan lamang siyang humarap uli kay Isabel. Walang takot sa kanyang mga mata. "Lumabas ka rito? Lumangbasahan ka! Nakakaya ka!" Muling sigaw ni Isabel. Nanlilisik ang mga mata sa matinding galit. Dahan-dahan at buong sigla na, itinaas ni Maristela ang kanyang ulo. Tinitigan niya si Isabel nang may malamig at hindi matitinag na kapangyarihan. Inabot ng kanyang mga daliri ang bonnet sa kanyang ulo at dahan-dahan itong inalis. Inalis din niya ang kanyang lumang salamin sa mata. Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ni Maristela ang mga pindutan ng kanyang lumang dark coat. Inalis niya ang coat at hinayaan itong bumagsak sa malinis na sahig ng hotel. Isang kolektibong singhap ng matinding gulat ang pumarito sa buong Grand Ballroom. Sa ilalim ng lumang coat ng katulong, lumabas ang isang napakagandang royal blue na silk gown. Ang gintong brooch ng pamilya Alonso ay nagnaningning sa ibabaw ng kanyang dibdib at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang eleganteng bun. Ang kanyang tindig ay puno ng karangalan at kapangyarihan. Napatitig si Lance sa kanyang ina. Nanlamig ang kanyang buong katawan at napahawak siya sa gilid ng podium. "Mommy?" Bulong ng kanyang nanginginig na mga labi. Kinuha ni Maristela ang isang wireless microphone mula sa mesa ng MC. Tumingin siya sa mga kamera ng media at sa buong madla. "Ako si Dr. Maristela Alonso." Ang boses ni Maristela ay umalingaw, ngaw sa buong bulwagan, malakas, malinaw, at walang katulad na kapangyarihan. Ang Pangulo at tagapagtatag ng Alonso Group at kalinga ng Ina Foundation. At ang babaeng nakatayo sa harap ko ay hindi isang tagapagligtas ng mga ulila. Siya ay isang magnanakaw at panlilinlang, namutla si Isabel. "Nagsisinungaling ang matandang yan? Baliw siya. May sakit siya sa pag-iisip. Huliin niyo siya." Sigaw ni Isabel habang itinuturo si Maristela sa mga security. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagkaroon ng maliwanag na ilaw. Lumabas sa malaking screen ang malinaw na video ni Isabel na nananakit kay Manang Stella sa mansyon, kasama ang malinaw na audio recording ng kanyang boses. Kapag naipasa na natin na hindi na siya timtiman sa pag-iisip, madali na nating malilipat ang 50 milyong piso ng foundation sa account ko. Sa dambuhalang LED screen, patuloy na umilaw ang mga malinaw na patunay. Ang peking medical na ulat na pinalagdaan kay Dr. Ramos, ang mga bank statement na nagpapakita ng 12 milyong pondo ng ampunan na inilipat sa Switzerland at sa sariling butik ni Isabel, at ang malinaw na video ng kanyang pang-aabuso kay Maristela sa loob ng mansyon. Nabalot ng matinding gulat at galit ang buong Grand Ballroom. Ang mga senador, negosyante at reporters ng media ay patuloy na kumuha ng litra habang nakatutok ang daan-daang kamera sa namumutlang mukha ni Isabel. Ang karangyang kanyang ipinagmamayabang ay mabilis na naging isang dambuhalang lambong ng matinding hiya. Puno ng takot at pagpapanik, mabilis na tumalikod si Isabel upang tumakas patungo sa pinto ng service exit sa gilid ng entablado. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, tatnok opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI, kasama ang mga pulis ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Lumapit si Attorney Santos na may hawak na isang opisyal na dokumento mula sa hukuman. "Miss Isabel Valderrama," malamig na wika ni Atin Santos sa harap ng media. "Hawak namin ang warrant of arrest na nilagdaan ni Judge Hernandez para sa mga kasong plunder, falsification of public documents, at physical abuse. Kasama rin sa warrant na ito ang iyong kasabwat na si Dr. Ramos na kasalukuyan na ring hinuhuli ng ating mga awtoridad sa paliparan habang nagtatangkang tumakas." Dahan-dahang inilagay ng opisyal ng NBI ang bakal na pusa sa magkabilang pulso ni Isabel. "Bitawan niyo ako! Nagsisinungaling silang lahat! Hindi niyo ako pwedeng hulihin!" Sigaw ni Isabel habang nagwawala at sumisigaw sa harap ng mga kumikislap na kamera. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Maristela kay Isabel habang ito ay iginagapos. Wala sa mukha ng Pangulo ang galit o galak sa paghihiganti. Ang nakaguhit sa kanyang matatag na mukha ay isang malalim na awa.
Awa para sa isang taong ipinagpalit ang kanyang kaluluwa, karangalan at hinaharap para lamang sa pera at panandaliang karangyaan. Tumingin si Isabel kay Lance na nakatayo sa tabi ng podium, umiiyak at nakahawak sa kanyang mukha sa matinding pagkahiya at pagsisisi. Lance, tulungan mo ako! Lance, babe! Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito! Sigaw ni Isabel habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Dahan-dahang tumalikod si Lance mula kay Isabel. Hindi siya tumingin sa dating kasintahan. Hindi siya humakbang upang ipagtanggol ito. Ang kanyang mga mata ay pinalitan ng matinding kalungkutan at pagkabagabag. Sinira mo ang buhay ko, Lance! Magdusa kayong dalawa na matandang yan! Ang huling sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa hallway bago siya tuluyang isiniksik ng mga pulis sa sasakyan sa labas ng hotel. Nang mawala ang ingay at madala na si Isabel, dahan-dahang lumakad si Lance patungo sa gitna ng aisle. Sa harap ng napakaraming bisita at sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom, bumagsak ang kanyang dalawang tuhod sa malamig at malinis na sahig sa harap ng kanyang ina. Nakaluhod pa rin si Lance sa sahig ng Grand Ballroom habang ang mga huling bisita at media ay dahan-dahan lumalabas sa bulwagan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak at pagsisisi. Mami, patawarin niyo ako! Umiiyak na pakiusap ni Lance habang itinataas ang kanyang mga nanginginig na kamay upang hawakan ang dulo ng gown ng kanyang ina. Naging bulag ako, Mami. Naging napakasama kong anak sa inyo. Huminga ng malalim si Maristela. Tinitigan niya ang kanyang anak na nakaluhod sa kanyang paanan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay buhay pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at pormal. Tumayo ka dyan, Lance? Malamig ngunit banayad na utos ni Maristela. Ang luha ay hindi sapat upang burahin ang sakit na itinanim mo sa puso ng iyong ina. Dahan-dahang tumayo si Lance, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Maristela. Naalala mo ba noong itinapon ni Isabel ang sinigang na niluto ko para sayo? Tanong ni Maristela sa isang boses na puno ng malalim na lungkot. Nakatayo ka sa pintuan, Lance. Nakita mo ang lahat, ngunit iniwas mo ang iyong tingin at sinabi mong nakakahiya ako sa harap ng iyong mga bisita. Sinabi mo sa buong mundo na patay na ang iyong ina upang hindi ka mapahiya. Pumatak ang malalaking luha mula sa mga mata ni Lance. Patawarin niyo ako, Mami. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap, patawarin niyo ako. Lumapit si Maristela sa kanyang anak. Inilabas niya ang isang malinis na puting panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Lance. Tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito kapag ito ay nasusugatan. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay ng libre, Lance. Bulong ni Maristela habang nakatitig sa mga mata ng anak. Hindi ko ipinagkakait ang pagmamahal ko sa'yo, ngunit kailangan mong matutunan kung paano maging isang tunay na tao. Isang taong marunong gumalang sa kapwa, marunong magpahalaga sa dignidad at hindi nabubulag ng pera. Dahan-dahang kinuha ni Lance ang kanyang wallet, ang mga susi ng kanyang mamahaling kotse, at ang kanyang gintong orasan mula sa kanyang braso at inilagay ang mga ito sa mga kamay ni Attorney Santos. Ibinabalik ko po ang lahat ng ito, mahinang wika ni Lance. Wala po akong karapatang humawak ng kahit anong bagay na galing sa inyo habang hindi ko pa napapatunayan ang sarili ko. Tumingin si Maristela kay Lance. Pumunta ka sa Bicol bukas na umaga, sa ampunan ng kalingaan ng ina sa probinsya. Magtatrabaho ka doon bilang isang simpleng voluntaryo. Magbubuhat ka ng semento, magpapakain ng mga bata, at lilinisin mo ang mga silid ng walang tulong ng kahit kanino at walang perang galing sa akin. Gagawin ko po, Mami. Buong pagpapakumbabang sagot ni Lance. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako maging anak niyo muli. 4:00 ng madaling araw sa bus terminal. Nakatayo si Lance sa gitna ng maraming ordinaryong mamamayan at manggagawa. Nakasuot siya ng simpleng maong at lumang t-shirt, dala ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng 3 pares ng damit. Wala siyang hawak na pera, walang kotse, at walang pangalan ng Alonso na magtatanggol sa kanya.
Sumakay si Lance sa pampublikong bus patungong Bicol. Habang ang bus ay dahan-dahang umaandar at umaalis sa terminal patungo sa madilim na kalsada, tumingin si Lance sa bintana, bitbit ang matinding pangako sa kanyang ina na babangon siya bilang isang bagong tao. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa maliit na ampunan ng kalinga ng ina sa probinsya ng Bicol, ang init ng araw ay tumatama sa luntiang bakuran. Si Lance, na nakasando at simpleng maong na may mansa ng simento at pintura, ay abala sa pagbubuhat ng malalaking kaba ng bigas at pag-aayos ng bubong ng silid-tulugan ng mga bata. Wala na ang maarting binata na laging nakatutok sa kanyang mamahaling orasan at nakadepende sa marangyang buhay. Ang kanyang balat ay naging maitim sa ilalim ng araw, at ang kanyang mga kamay ay may sapi na ng kapal mula sa totoong pagsusumikap at pagpapakumbaba. Sa ilalim ng malaking punong mangga sa gilid ng bakuran, nakatayo si Maristela, nakatitig sa kanyang anak mula sa malayo. Nakabalot sa isang simpleng panyo ang kanyang buhok habang pinanonood ang bawat galaw ni Lance. Nakita ni Maristela kung paano yakapin ng mga batang ulila si Lance habang tinutulungan sila ng binata sa kanilang pag-aaral. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Maristela ang tunay, malinis at payapang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Dahan-dahang lumakad si Maristela patungo sa silong ng punong mangga. Lumingon si Lance at napatigil. Nang makita niya ang kanyang ina na nakatayo doon, mabilis niyang pinunasang ang pawis sa kanyang no gamit ang kanyang braso. "Mommy!" Bulong ni Lance, nanginginig ang boses sa matinding kagalakan. Lumapit si Lance at dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanang kamay ni Maristela at inilagay ito sa kanyang no, ang sagradong paggalang ng pagmamano. "Mommy! Salamat po sa pagdating!" Umiiyak na wika ni Lance. "Salamat po dahil hindi niyo ako pinabayaan sa aking pagkabulag at ibinalik niyo ako sa tamang landas." Hinawakan ni Maristela ang ulo ng kanyang anak at dahan-dahang pinatayo ito. "Napakagandang tignan ng aking anak kapag nagtatrabaho ng may tunay na pagpapakumbaba at pagmamahal." Lumapit si Attorney Santos na kasamang dumating sa probinsya. "Doktora? Sir Lance?" wika ni Ate Santos. Opisyal nang nahatulan kahapon si Isabel Valderrama ng 20 taong pagkabilanggo nang walang bail para sa plunder at panlilinlang. Kasama rin si Dr. Ramos na natanggalan na ng lisensya habang buhay. Inabot ni Ate Santos ang isang nakatuping papel kay Lance. "May ipinadalang sulat si Isabel mula sa kulungan para sa inyo, Sir Lance." Tumingin si Lance sa sulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala ni isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi man lang niya binuksan ang sobre. Inilapit niya ito sa apoy ng kalan sa kusina ng ampunan at pinanood na matupok ang papel hanggang sa maging abo. "Wala na po sa akin ang nakaraan, attorney." Malamig at buong determinasyong wika ni Lance. "Ang hinaharap ko ay nakatalina sa paglilingkod sa aking ina at sa mga batang ito." Hinawakan ni Maristela ang kamay ni Lance ng buong higpit habang ang amoy ng masarap na sinigang na niluto sa kusina ay kumakalat sa buong ampunan. Ang lamig at lungkot ng nakaraan ay tuluyan ng pinalitan ng init ng pag-asa. 1 taon pagkatapos ng formal na paghahato ng hukuman, nakaupo si Dr. Maristela Alonso sa likod ng makapal na salamin sa pasilidad ng Correctional Institution for Women sa Quezon City. Bumukas ang pinto sa kabilang bahagi at pumasok si Isabel, nakasuot ng kulay dalandan na uniporme ng bilanggo. Wala na ang kanyang mamahaling alahas, wala na ang kanyang mamahaling gown, at wala na ang maarte at mainay na pagmamalaki sa kanyang muka. Namumutla ang kanyang balat at lungkot ang nakaguhit sa kanyang mga mata. "Bakit ka narito?" tanong ni Isabel sa isang basag at nanginginig na boses habang humahawak sa telepo o sa salamin. "Para ipagmayabang ba sa akin ang tagumpay mo?" Tinitigan siya ni Maristela ng may malamig ngunit banayad na mga mata. "Pumunta ako rito hindi para ipagmayabang ang anuman, Isabel," marahang wika ni Maristela. "Pumunta ako rito para sabihing pinapatawad na kita." Napatigil si Isabel.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Pinapatawad? Pagkatapos ang lahat ng panlalait at pananakit na ginawa ko sa'yo? Isabel, sagot ni Maristela sa isang malalim at mapagkalingang boses. Pinapatawad kita dahil ayaw kong bitbitin ang galit at puot sa natitirang mga taon ng aking buhay. Ang kulungan mo ay gawa sa bakal at semento, ngunit ang totoong kulungan ay ang galit sa loob ng puso. Pinapalaya ko na ang sarili ko mula sa sakit na ibinigay mo sa akin. Yumuko si Isabel sa ibabaw ng bakal na mesa, dahan-dahang lumuluha sa matinding hiya at pagsisisi habang napagtatanto ang laki ng kanyang kasalanan sa taong nagpakita sa kanya ng tunay na kadakilaan. 6 na buwan pagkatapos ng pagbisitang yon, ginanap ang opisyal na reopening ng pinalawak na kalinga ng Ina Foundation sa Maynila. Sa luntiang bakuran ng ampunan, nagtipon ang daan-daang bisita, mga mamamahayag, at ang mga batang ulila na nakangiti at masaya. Nakatayo si Lance sa tabi ng kanyang ina bilang opisyal na operations director ng foundation. Nakasuot siya ng simpleng barong Tagalog at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan at pagpapakumbaba. Sa kabilang tabi naman ay nakatayo si Nanay Bining. Nakasuot na magandang damit, hindi na itinuturing na isang katulong, kundi isang minamahal na kasama sa pamilya. Kinuha ni Lance ang mikropono sa harap ng media. Ang pamilya at karangalan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa presyo ng damit na itinatakip natin sa ating katawan. Wika ni Lance habang nakatitig sa kanyang ina. Ang tunay na dignidad ay nasusukat sa respeto sa kapwa, sa sakripisyo at sa kakayahang humingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali. Salamat kay Mami sa pagtuturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Nagpalakpakan ang lahat ng tao. Sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw, nagkatipon-tipon ang lahat sa mahabang hapagkainan sa bakuran. Sa gitna ng mesa ay nakahain ang mainit at masarap na sinigang na niluto mismo ni Maristela. Kinuha ni Lance ang unang mangkok ng sabaw at buong pagmamahal na inilagay ito sa harap ng kanyang ina habang yumuyuko ng may matinding paggalang. Para sa iyo, Mami, ang pinakamasarap na luto sa buong mundo. Bumiti si Maristela habang nakatitig sa kanyang anak, kay Bining at sa mga batang tumatawa sa paligid. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay tuluyan ng naghilom. Ang tunay na karangalan ng isang tao ay hindi kailanman mabibili ng pera o maihahambing sa kinang na mamahaling hiyas. Ito ay nakatago sa lalim ng pusong marunong magtiis, pagtiis, marunong magpatawad, patawad, at magmahal ng walang hinihiing kapalit. Mula sa alikabok ng panlilinlang at pang-aabuso, ang pag-asa ay laging babangon basta't may pagmamahal na naghihintay sa dulo ng landas.